we are here with... Hi, ako si Architect Daryl Baisa. So, first of all, thank you po pagpapaunlak sa amin para sa panayam na ito. First, can you share your professional journey and how you became an architect? Graduate ako ng architecture sa Manuel L. Quezon University way back 2015. Then, after that is mga 3 months lang ako nagpahinga tapos nagtrabaho na ako as project in charge sa isang subcontractor. Then, after that, nag-board exam na ako. So, one take lang. Naging board passer ako 2017. Then, bumalik ako sa trabaho ko as project in charge. Then, after that, lumipat ako ng company as project architect naman. Nag-pandemic siya, so yung company namin nagbabawas ng empleyado. So I decided na umuwi na lang ng Mindoro. Then yun, nag-apply ako dito sa LGU. Sa government ako at the same time, nagpa-private practice din ako kasi job order naman yung status ko sa government. Hindi pa ako regular. Allowed pa ako mag-private practice. So, for our next question, what inspired you to pursue architecture as a career? Nung bata kasi ako, parang gusto ko na talaga yung mga nagde-design ng mga bahay, yung mga building. Kaya lang nung high school ako, ang alam kong gumagawa nun is civil engineer. Nung mag-entrance exam na ako for college, doon ko lang nalaman na architecture pala siya instead na civil engineer. Sige po. Thank you for that answer po. For our third question, what types of project have you worked on and which ones are you most proud of? Kasi hindi naman personal kong project kasi nung nasa Manila ako, project siya ng company. So, merong mga condominiums, mga village, mga subdivisions. Tapos usually kasi madami lang na nagpapagawa lang ng plano. So, wala pa akong naging project talaga na na design and build. So, si Albertos, naging project namin yan, pero hindi naman ako yung gumawa ng architectural plans nun. Si Architect Alex. So, naging part lang ako ng construction nun. So, kung meron mang project na magiging proud ako, itong munisipyo. Ako ang nag-design nito. Okay, sir, that's interesting to hear po. So, for our fourth question po, what is your personal vision and mission as an architect? Ang understanding ko ng vision, parang ano pa yung paniniwala mo, ano yung pananaw mo sa architecture. So ako, ang pananaw ko sa architecture, yung architecture dapat is nakaka-impluwensya saka binabago yung buhay natin. Yung mission naman, siguro ako, ang mission ko as an architect, ibalik yung identity natin na nating mga Pilipino. Kasi yung nawala sa atin. Nawalan tayo ng identity sa architecture, hindi ng mga Pilipino. So, as of now po, what areas of expertise you want to pursue? Like sustainable buildings, green building? Talaga, ang masasabi ko lang sa sarili ko, magaling ako sa mga residential. Kailangan kong pumili. Gusto ko din yung green architecture. Part kasi dapat maging part ng Filipino architecture, yung green architecture. Yun yung concept ng bahay kubo. Yun yung pinakamagandang example ng green architecture. Kompleto siya, meron siya natural lighting, natural ventilation. Nag-blend siya sa nature, yung bahay. Kung nabanggit ko kanina na kung ang mission ko is balik yung identity ng Filipino architecture, siguro yun yung isa sa mga gusto kong i-incorporate dun sa mission ko. Any memorable experience or story from your career you can share with us? Memorable. Something specific or a story? Siguro ang lagi kong naaalala kapag may mga mas bata akong kasama na civil engineer o kaya architect, kung yung kinikwento sa kanila na alagaan nila yung mga tao nila. Meron tayong mga construction workers, so huwag natin iparamdam sa kanila na parang mas mababa silang tao kaysa sa atin. Naalala ko nung nasa Manila ako, ng project in charge ako, yung mga tao namin, naakbayan ko, sumasama ko sa kanila sa Poodle Pine. Siguro tayo as an architect o mga estudyante o mga average na tao, siguro para sa atin, wala lang yung mga bagay na yun. Pero pag ginawa mo yun doon sa mga tao, mga construction worker, napakalaking bagay nun sa kanila. Actually, ang tagal ko na nawala sa Manila, pero hanggang ngayon, sir pa din yung tawag nila sa akin. Doon pa din yung respeto nila. So, I see. That's how professionalism goes. So, it's not only about being respected, it's about how you treat others, how you show respect, and also how you share a bond with them, saying you belong with them because we are all an architect.
Yung respeto kasi hindi yan hinihingi. Yan, yan, nagigain yan eh, yung respeto. Saka, mas madaling magpasunod ng tao. Minsan kasi yung mga construction worker o kaya kahit hindi sa construction, may mga taong susunod sila sa'yo kasi galit ka. Pero ang dapat i-target nyo, susunod yung tao sa inyo dahil nare-respeto ka. Well, yes, something good things you share with them. So, are there any upcoming projects or initiatives you'd like to highlight or tell about? So far, wala pa naman. Meron akong isang ongoing na residential project lang sa Pinamalayan, pero hindi naman siya ganun kalaking project. Yun lang siguro. Okay, sir. Thank you for sharing all your knowledge with us. That's all for today, and we will see you next time.